Kamakailan lang ay naglabas ng malaking balita si Stephen A. Smith sa First Take na nagmumungkahi na may pagnanais si Devin Booker na magsuot ng blue and orange ng New York Knicks. Matapos ang nakakalungkot na pagkatalo ng Phoenix Suns sa first round sa kamay ng Minnesota Timberwolves, nagpahiwatig si Smith sa alegadong interes ni Booker na sumali sa Knicks. Ayon sa mga impormasyon na naririnig ko, marahil hindi ko alam kung mangyayari man ito, gusto ni Devin Booker na maglaro sa New York. Yan ang sinasabi sa akin. Yan ang natanggap kong salita. Ngayon, maaaring itanggi niya ito, hindi ko man siya nakakausap. Sinasabi ko lang sa inyo, ang usapan sa NBA circles na gusto niyang mapunta sa New York. Ayon kay Smith, mga insider sources sa loob ng NBA circles ang nagpapahiwatig na nakatutok ang pansin ni Booker sa New York. Bagaman inamin niyang hindi pa siya direktang nakipag-usap sa star ng Suns upang kumpirmahin ang impormasyong ito. Bagaman kinikilala ni Smith na maaaring itanggi ni Booker ang mga balitang ito, binigyang diin niya na ang pangkalahatang damdamin sa mga nakakaalam na nagpapahiwatig ng potensyal na pagnanais para sa pagbabago ng senaryo para sa prolific shooting guard. Ang potensyal na interes ni Booker sa Knicks ay dumaragdag ng kawili-wiling layer sa kanyang napakahusay ng karera. Sa edad na 27-year-old lamang, nakilala na si Booker bilang isa sa mga pinakamahusay na scorers ng liga na may kahangahangang 27.1 points bawat laro kasama ang 4.5 rebounds at 6.9 assists. Ang kanyang husay sa opensa, kombinado sa kanyang kabataan at kakayahang manatili sa laro, ay ang pagkakaroon sa kanya bilang enticing prospect para sa anumang team na naghahanap ng dynamic scoring threat. Gayunpaman, ang anumang posibleng paglipat sa Knicks ay may kanya-kanyang mga hamon at considerations. Si Booker ay kasalukuyang may kontrata sa Suns para sa susunod na 3 taon na may malaking sahod na lumalampas sa $171 milyon. Bukod dito, ang pag-aatubiling iwanan ng Suns ang kanilang franchise cornerstone, kasama ang di may iwasang talento at potensyal ni Booker, ay maaaring magpapalabo sa anumang potensyal na negosasyon sa trade. Sa kabila sa mga hadlang, ang ideya sa interes ni Booker na sumali sa Knicks ay naglalagay ng gas sa mga spekulasyon sa paligid sa off-season drama sa NBA. Habang ang Knicks ay hanap ang mag-rebuild at mag-retool sa kanilang roster, ang posibilidad na maidagdag ang isang talento tulad ni Booker ay maaaring magrepresenta sa isang malaking hakbang pataas sa kanilang hangarin na bumalik sa pagiging championship contender. Sa nasabing sportsbook, ang New York Knicks ang paborito na nakakuha ng mataas na puntos para makuha ang guard sa pamamagitan sa trade dahil sila ang may pinakamaikling presyo na gawin ito sa plus 300. Samantala, parehong mayroon ring odds na plus 700 ang Miami Heat at ang Pistons na mag-acquire kay Booker. Ang presyo na ito ay sinundan sa odds ng Golden State Warriors na may plus 800 para manalo sa potensyal na Devin Booker sweepstakes. Bagay na isang kulang sa team ng Warriors na siyang naghahanap ng consistent scorer. Ang posibilidad na sumali si Booker sa tabi ni Stephen Curry ay isang kaabang-abang. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, nagtala sina Shai Gilgeous-Alexander at Jalen Williams ng 24 points bawat isa, kung saan idinagdag ni Gilgeous-Alexander ang 10 rebounds at nanalo ang bumibisitang Oklahoma City Thunder sa first-round playoff sweep kontra New Orleans Pelicans sa isang 97-89 na panalo nitong Martes. Si Williams ay nagtala ng 8 puntos sa stretch sa isang mahalagang 10-0 run sa fourth quarter para sa top-seeded Thunder, na magpapatuloy upang harapin ang either ang 4th-seeded na Los Angeles Clippers o ang 5th-seeded na Dallas Mavericks sa Western Conference Semifinals. Nakapagtala sina Chet Holmgren at Josh Giddey ng 14 puntos bawat isa. Si CJ McCollum ay ang nagtala ng 20 points. Si Jonas Valanciunas ay may 19 points at 13 rebounds. Si Najee Marshall ay nagtala ng 16 at si Herb Jones ay may 11 para pamunuan ang 8th-seeded na Pelicans na hindi nakapagtala ng higit sa 92 points sa anumang laro sa serye. Si Brandon Ingram ay 2 for 14 sa floor at nagtapos ng 8 puntos para sa New Orleans.
na kung saan na-miss nila ang pangunahing scorer na si Zion Williamson sa buong serye. Ang Oklahoma City ay naitala ang 42.7% mula sa floor habang limitado ang New Orleans sa 37.6% shooting. Ang Pelicans ay 8 of 34 o 23.5% mula sa long range habang gumawa ang Thunder ng 12 of 40 na may 30% mula sa labas ng arc. Nagkaroon sila ng 11-game lead changes at 7 ties sa ikatlong quarter ng Game 4. Nagtala si Gilgeous Alexander ng isang free throw para sa 64-63 sa Thunder lead bago sumagot si Marshall ng isang 3-pointer. Nagtala ang Oklahoma City ng sunod-sunod na 6 na puntos bago muling sumagot si Marshall ng isa pang 3-pointer at gumawa si Ingram ng 2 free throws upang bigyan ng Pelicans ng 71-70 lead sa katapusan ng third quarter. Nagtala ang New Orleans sa unang 4 na puntos sa fourth quarter at namuno ng 5 puntos pa ng 2 beses bago gumawa si Holmgren ng isang basket at tumagdag si Giddey ng 2 3-pointers na nagbigay sa Thunder sa 83-80 lead na may 7.19 minutes ang natitira. Sa sumunod na balita naman, ginawa ulit ni Jamal Murray, ang star ng Denver Nuggets matapos ang kanyang wild buzzer beater sa Game 2 sa serye, ay nagtala ng isa pang game winner sa Game 5 upang opisyal na tapusin ang kanilang opening round playoff series laban sa Los Angeles Lakers. Si Murray, na may game tied sa laro sa natitirang segundo, ay ekspertong ginawa ang isang jumper sa ibabaw ni Austin Reeves mula sa loob lamang ng free throw line upang masil ang 108-106 win laban sa Lakers. Ang kanyang shots ay pumasok na may kulang sa 4 na segundo ang natitira, na kung saan hindi ito sapat para sa huling possessions para sa Lakers. Ito ay opisyal na nagbigay sa Nuggets ng 4-1 na panalo sa serye laban sa Lakers at nagpadala sa kanila sa Western Conference Semifinals. Sila ngayon ay haharap sa Minnesota Timberwolves na nilampaso ang Phoenix Suns sa kanilang playoff series. Si Murray, na naging questionable nitong Martes ng araw dahil sa calf strain, ay ang nagdulot sa halos buong laro at naging malaking impact sa team sa pagkapanalo. Wala akong masabi. Ito ay isang pangarap na natupad, sabi ni Murray sa TNT. Ang lahat ng mga fans na nasa iyong panig para makuha ito sa ganitong paraan, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Masaya lang ako para sa amin. Nakuha ni Davis ang malaking tama sa kanyang balikat matapos magbanggaan sila ni Michael Porter Jr. sa opening minutes sa second half. Ang dalawa ay nagtagpo sa gitna ng lane at kaagad na bumagsak si Davis sa sahig ng matagal. Nanatili siya sa sahig ng ilang minuto at malinaw na nasaktan siya ng labis bago siya tumayo at lumakad patungo sa bench. Bumalik si Davis sa locker room sa late sa period, ngunit bumalik siya sa court upang simulan ang fourth quarter. Bagaman kinuha ng Lakers ang lead saglit sa gitna sa huling period, si Murray na ang nag-take over. Si James ay hindi malayo sa isang triple-double para sa Lakers. Meron siyang 30 points, 11 assists, at 9 na rebounds sa pagkatalo habang may shooting na 11 of 21 mula sa field. Dumagdag si Reeves ng 19 points at si Davis ay nagtapos na may 17 points at 15 rebounds. Pinangunahan ni Murray ang Nuggets na may 32 points at 7 assists at may shooting siya na 5 of 10 mula sa likod ng arc. Dumagdag si Porter ng 26 points at si Nikola Jokic ay nagtapos na may 25 points, 20 rebounds at 9 na assists. Ang Nuggets ay haharapin na ngayon ang Timberwolves sa Western Conference Semifinals na magsisimula sa Linggo sa Denver. Nilampaso ng Minnesota ang Phoenix Suns sa kanilang serye noong Lunes na kung saan ito ang kanilang unang serye sa loob ng 2 dekada. Matapos nga ang laro, tumangging sumagot si LeBron patungkol sa kanyang hinaharap sa Los Angeles Lakers. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Ito na kaya ang huling paglalaro ni LeBron sa Lakers?
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.